Agang pinagtulungan sa ilalim itong si Kaiju, napapagpag na lang ng balikat mala LBG sa gitna, pinakita ang pagiging best rim protector sa game na ito. Solid rin ang laro nitong kapatid ni Wamos Estene Jones na import ng Nagoya. Rematch kontra Yokohama and Nagoya, susubukan patumbahin ni Kai ang tatlong import na to ng Nagoya without Yuki Kawamura sa game na to. Tara analyze natin ang laro na to ni Kaiju. Pero bago yan ay ihihin ko muna ang sandaling oras mo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe din, click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. First quarter, sobrang gandang depensa nitong si Kai ang ginagawa sa gitna. Very aggressive din ang ginawa nitong opensa para sa kanyang team. Sinabayan pa ng magandang turnaround jump sa gilid. Sablay nga lang yan, maaga rin nakukuha ng foul trouble dyan si Kai Sotto. Masyadong agresibo ang ginagawa nitong depensa sa ilalim. Kita rin natin ang very impressive na ginagawa ni Kai na box defense dyan sa team ng Nagoya. Lalo na sa input na to na si Sean Umara. Talagang sinusubok nito ang tigas ni Kai sa ilalim. Di lang talaga makasahan si Kai Jans ng kanyang mga teammate. Kita nga natin dyan na nautakan pa ni Awit Gamer sa ilalim itong si Kai Sotto. Sadyang malambot pa talaga ang pagiging defensive player nitong si Kai sa gitna. Ganito lang sana ang ginagawang pasa ng kanyang teammate. Napakadali nga lang pumuntos nitong si Kai sa ilalim. Kung ganyan ang pasa na laging ginagawa ng kanyang mga teammate. Di lang talaga matawagan itong si Awit sa ilalim. Grabe gulang na ginagawa nito kay Kaiju natin. Natawagan pa ng charging foul si Kai sa ilalim. Second quarter at may second personal na nga dyan na foul itong si Kai Sotto. Talagang mag-iingat na nga ito sa game at talagang nililimitahan na rin ang oras nito para sa quarter na ito. 2 points and 1 block pa lang para sa halftime break. Panoorin nyo yung clip na to. Masyadong mataas ang depensa ni Kai. Walang gitna, talagang open ang Yokohama sa depensa dyan. Di rin makaporma si Kai dyan sa depensa na ginagawa ng Nagoya. Import gigil na rin dyan si Coach Taketo. Walang magandang rotation at pass break dyan ang Yokohama team para sa third quarter game. Ganitong pwesto sana lagi sa gitna ang ginagawa ni Kai. Talaga nga naman na basic points na lang yan. Kung ganyan lagi nga raw ang magiging laruan Kai sa gitna, talagang imposibleng mapigilan pa ito ng kanyang mga kalaban. Hirap ang Yokohama dyan dahil wala ang kanilang point guard na si Yuki Kawamura at hindi nagamit ng maayos ang kanilang duo ni Kai Sotto. Talaga nga naman na imposibleng manalo kapag wala ang kaduo ni Kai Sotto dyan na si Yuki. Naging limitado na rin ang oras dyan para kay natin. Tambak ng halos 30 ang Yokohama kontra dito sa Nagoya. Walang Yuki kaya walang magandang pass break ang nangyari sa game na yan. Hindi rin pinasok si Kai para sa fourth quarter game. Talagang tinapos ng Nagoya sa malaking kalamangan dyan ang Yokohama. Walang Yuki kaya hindi rin nagamit ng maayos dyan si Kai Sotto natin na talagang nahirapan sa depensa ng Nagoya import ang ating batang sentro na si Kai. Sa huli ay talaga nga naman na tinalo ng Nagoya ang Yokohama. Maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat sa inyo.